ngayon mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel lang niyo pong lingkod. So today is August 28, 2025 at tayo ngayon ay andito sa may SM Mega Mall. Dito yan sa may Green Hills Wakwak, Mandaluyong, at dadalhin po natin yan sa may Hotel Sugo sa may Aurora Boulevard po yan, Cubao, Quezon City, siguro Cubao po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha po natin sila. Paalam ako, ito yung pinakadascam po natin. Magre-record po yan sa kalsada at i-upload ko sa aking YouTube channel, Jam the Filipino channel po. Thank you po. In 60 meters, turn left. Oh, tambak din ang ano dito. Maganda ubusan din ng bus. Merge left onto EDSA. In 60 meters, merge left. Keep left and continue straight, then make a slight left onto EDSA. Make a slight left onto EDSA.
Head northwest on EDSA. Continue for 600 meters, then keep left at the fork onto EDSA towards EDSA northbound. In 300 meters, keep left at the fork onto Hangin at lupa bukas kaysa maalis ang isang bit sa kautusan. Bilang din ito ni Jesus dahil ang kautusan ay pangwalang hanggan. Ang mga utos ng Diyos ang pasikul ng kanyang pamamahala sa langit. Ito'y hindi itinatag ng tao o ng mga anghel kundi ng mismo Diyos. Meron ding nagsasabi ang 10 utos ay ipinatong na sa cross. Ito mga kaibigan ay satuhan sa tuwiran. Dahil ganoon, okay na ang makalunya. Okay nang magnakaw o pumatay. May isang Kristiyano naman na tapat na membro ng iglesia ang nagtanong, Pastor, wala na ang 10 utos na yan. Ipinako yan sa krus. Lumingon ang pastor sa katabi niya na kanyang anak at sinabi, Anak ka ba ganyan? Opo, Christian
saan ka ba? Opo, iho, hindi mo na kailangang sundin ang iyong ama. Gawin mo na kung ano gusto mo dahil hindi mo na kailangang sumunod sa iyong mga ama. Dadagdagan ng problema ang ama at sinabi, hindi yun ang ibig kong sabihin. Mga kaibigan, hindi makatwirang sabihin, ipinako na ang kapusan at tinapos niya sa Diyos. Ang talatang kadalasang namamaling kahulugan ay ang nasa Efeso Kapitulo 2, ang talatang ay 15. Kanyang pinawalang visa ang kapusang mga batas sa mga at ganito sinasabing pinawalang visa ang mga kapusang batas. Sa wikang Ingles, sa King James Version, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances. Ano daw ang naipako sa Diyos? Ito ba ay ang 10 utos? Hindi, mga kaibigan. Ito ang mga ordinansa o batas sa alimantunin. Sa cross ni Kristo, ang seremonyal na sistema ng pagsasakripisyo ng tupa ang tinapos. Dahil si Kristo na ang kinakatawanan ng kordero ng Diyos, ay naialay o namatay na sa krus. Nang si Jesus ay nagpatawad ng kasalanan, hindi niya sinabi, ipinako na ang kautusan sa krus. Sige, lumabas ka at maano niya ulit. Sinabi ni Jesus kay Maria nang siya ay magkasala sa Juan Kapitulo 8 ang talat. Sagutin ko lang po kasi. Ang biyayang ito ay pagpasok sa ating puso para bigyan tayo ng maaaring may ilang nag-iisip na ang mga utos ay kinakailangang legalista. Subalit sinasabi sa Juan Kapitulo 5 ang talata ay 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay ang mga utosan ay hindi isang bagay para pagpipilitan ang ating ang 10 utos ay ibinibigay sa atin ng Diyos para tulungan tayong malaman ang daan ng kaligayahan, ang daan ng kagalakan sa ating pagkakas. Ang daan tungo sa buhay na kalayaan ay hindi gawa ng nang ninanais ng makasalanan natin kalikusan. Ang mga paraan ng Satanas ang hakit at tingnan sa atin sa pagkakas. Ang totoong kalayaan ay sundin ang paraan ng pagsunod na inilalakad ni Kristo, sapagkat ang kanyang mga utos ay hindi mahiya. Sinasabi ng iba, hindi ba itinuro ni Jesus na ang kailangan ng natin ay pag-ibig? Hindi ba ito lang ang sinasabi o sinabi ni Jesus sa isang abogado lumapit sa kanya nang sinabi ng abogado na alin ang pinakadakilang utos? Nais ng abogado ito na bitagin si Jesus. At sinabi ito ni Jesus sa Mateo Kapitulo 22, talatang 37 at 38. Ibigin
Diyos ng puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip. May ilang mga tao na nagpapalagay na nagpapakilala sa Jesus ng isang bagong utos. Sinimbi ni Jesus ang lumang tipan sa Deuteronomio. Dahil sinasabi doon, mahalin mo ang Diyos ng buong puso. Sa dalawang utos na ito na nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Kung may bubuod natin ang kautusan sa isang salita, ito ay pag-ibig. Kung ibubuod sa dalawang parirala, ito ay pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ang unang apat na utos ay nagsasabi sa atin kung paano mahalin ang Diyos. Ang huling anim ay nagsasabi kung paano mahalin ang ating kapwa. Sa dalawang utos na ito, nakakabit ang lahat ng kautusan. Sa madaling salita, ang buong kautusan ng Diyos at 10 utos ay nagsasabi sa atin kung paano magmahal, kung ano ang gagawin ng isang taong nagmamahal. Ang taong nagmamahal ay hindi nagnanakaw. Nire-respeto ang pag-aari ng kanilang kapwa. Nire-respeto ang asawa ng kanilang kapitbahay at hindi nagnanasa. Ang isang mapagmahal na anak ay sumusunod sa magulang. Meron pang mga nagtatanong, ang kautusan ba ang basihan ng kaligtasan? Naliligtas ba tayo sa pagsuot sa mga utos? Ang sagot ay hindi. Nang si Kristo ay namatay sa cross ng Kalbaryo, nag-alok siya sa atin ng kaligtasan na buo at kompleto. Wala tayong magagawa sa ating sarili para makamit ang kaligtasan ito. Sinasabi ng Biblia sa Efeso Kapitulo 2, ang talata ay 8 at 9, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Tayo ay naliligtas sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos. Hindi natin iniingatan ang kautusan para maligtas o para makamit ang pag-ibig ng Diyos. Iniingatan natin ang kautusan dahil ibinigay niya sa atin ang pagmamahal. Ang biyaya ay palaging nag-aantay sa pagsuway. Ang biyaya ba ay maaaring magaling sa pagsuway? Hindi kailanman. Kapag mas higit nating mahal ang Diyos, mas higit din natin siya pag-ibig. Ayon sa Roma Kapitulo 3, ang talata ay 20, sapagkat sa pamamagitan na magawa ng kautusan ay walang tao na itutuloy na ganap sa kalooban, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Hindi tayo maililigtas ng kautusan. Ang gawain nito ay ipaalam sa atin kung ano ang tama o mali. Ito ay maaaring maihalin tulad sa isang salamin. Ipagpalagay na ako'y nag-aayos ng mabigat ng aking sasakyan at nalagyan ng konting grasa ang aking mukha. At pag-uwi ko sa bahay at pagyakap sa aking asawa,
sinabi niya, Mami, may kaunting gasa sa mukha mo. Nasaan? Parang wala naman. Dahil hindi ko ito ramdam. At sinabi niyang, patingin ka sa salamin. Pagtingin ko sa salamin, ay meron na. Hindi ako malilinis ng salamin. Sinasabi lang ito na meron akong bilis sa mukha at kailangan ko ito ugasan at sabon. Sa pamamagitan ng pausan, makikilala natin ang kasalanan. Ipinapakita nito sa atin kung ano ang kasalanan at inihahatid tayo kay Jesus. Ang biyaya ni Jesus ang magpapatawad sa atin, maglilinis sa atin, Kuya, dyan lang po ako bababa sa likod ng jeep. sa atin ng Sige po. kapag nasa ilalim tayo, Ingat po. God bless po. mahandog ang sa pagsunod. Mamahalin at nawawalang sa isa. Maraming salamat po sa panonood ng summary. Ingat po at God bless. Paalam po muna, pansamantala at tayo gagawa ng separate video sa ating susunod na mission. Paalam po. Ang